Currently update, hindi na talaga pwede tumawid yung mga ganitong klaseng bus na galing Maynila. At syempre yung mga passengers ay napipilitan silang mag-cutting trip. So, traffic mga yun. Kung gaano ka yung sitwasyon dito. Pero meron po dito mga libreng sakay na patawid po ng Leyte side at yung mga produkto naman na galing Leyte ay nire-repack-repack na lang nila sa isang maliit na sasakyan para maitawid lang po ito ng Samar. Yon, good morning Samar. Samar Leyte. Sa mga idol natin, followers and subscriber na taga Leyte Samar na tatawid po ng from Leyte, tatawid po tayo ng Samar, hindi na po pinapadaanan ng San Juanico Bridge sa mga sakyan na maabot po ng 3 tons. 3 tons pataas ay hindi na po pinapadaan sa San Juanico Bridge. So kung ikaw ay may sakyan, ay huwag ka nang magpumilit na dumaan pa kasi hindi talaga pinapadaanan na. So under construction na po, no, yung ginagawa, no, yung ayusin po kasi yung ating San Juanico Bridge na kawanit po ng DPWH. So sa ngayon, dito sa part na ito kahapon mga idol, ito sa part na ito kaya pumunta ako rito kasi napakarami pong mga nakatambay rito, no. Napanood natin sa internet, sa Facebook, yung kaganapan sa part na ito. Wala dito sa kabilang side, hanggang doon sa kabilang side, umabot pa po sa side na ito. Ayan, sa side na sa kabila, ay marami po talaga dito kahapong mga sasakyan. So sa ngayon, ay wala na po, no? So babalik po tayo dun sa Samar side kasi dun sa Samar side ay napakahaba po ng mga na-stranded doon yung mga galing sa Eastern Samar, yung mga north side and Northern Samar ay napakarami. So dito siguro ay nagsiuwian na yung ibang mga sasakyan. Part na ito, yung cruising na kung saan ay ginagawa po dito yung underground bypass, parang nasa ilalim nga po mga idol na daanan. Sa part po ito ng cruising na papunta ng Babatngon. So balik po tayo dito. Nakita natin na yung iba talaga ay nagsipulasan na, nagsiuwian na siguro sa kanilang mga lugar, nagsibalikan na lang. At yung iba kasi napapansin ko dito, yung mga produkto nila ay dinidiskarga na lang po nila sa maliliit na mga sasakyan. Tapos, paisa-isa, basta hindi aabot po ng 3 tons, ay itatawid po nila. Gaya nung isang nakita ko dito, na daanan ko dito, nagbababa po ng mga wet stock, ayan, mga idol. Ayan, o. So, binababa po nila kanilang goods, yung kanilang mga paninda, nililipat sa maliit na sasakyan, para ito ay makatawid po sa Samar side at ma-deliver, no? Kasi masisira yung mga produkto na yan pag hindi po magamit. So dito sa part na ito, di ko napansin na nagkaroon na po ng malfunction yung ating ginagamit na microphone at hindi na po naririnig na maayos, kaya nag voice over na lang po tayo. At dito po ay tinanong ko si sir kung ano nga ba yung saktong bigat ng pwede pong makatawid sa San Juanico Bridge. Ang sabi dito ng ni sir ay hindi lang po lalagpas po ng 3 tons. So sa mga lumalagpas ng 3 tons sa mga vehicle nyo, mga sasakyan nyo na balak nyong itawid ng San Juanico from Samar to Leyte, Leyte to Samar, ay hindi na po talaga tayo papayagang makatawid kasi bago po tayo tumawid ay tinitimbang po talaga. Meron po sila dito mga timbangan para malaman yung saktong bigat ng isang sasakyan. So batay pa sa nakausap natin mga idol dito ay tinatayang abutin daw po ng 2 taon mahigit o 2 taon yung gagawing construction dito o yung gagawing pag-rehabilitate sa tulay. So dito po ay may nakabang po sila dito Red Cross, kung mapapansin nyo, sa mga magkakaroon po ng problema dahil sa init ng panahon. At yung mga goods na gaya na sinasabi ko kanina, kung mapansin nyo itong dumadaan na ito yung sinasabi ko na dinidiskarga po nila yung kanilang mga goods at ikinakarga po nila sa maliit na sasakyan para makatawid, no? Para-paraan na lang para may deliver po yung mga goods kasi masisira po yung mga ganitong klaseng produkto pag hindi po ma-deliver. So ito po yung kanilang mga diskarte dito mga idol, no? So Pilipino tayo kaya dumiskarte na lang. So yung tanong dito, saan nga ba dadaan yung mga malalaking vases, yung mga malalaking sasakyan, saan sila
na magkakaroon ng alternative route. At nakita ko rin dito na ginagawa po yung mga brandillas, no, yung magiging barikada, yung magiging setup nila dito sa part na ito kasi napansin ko talagang iisa-isahin yung mga sasakyan dito, no, para hindi po talaga makalusot kasi delikado nga naman, no, kung bumagsak yung ating dinadaanang tulay na ito. Ayan. So sa mga idol naman natin po, sa mga sasakyan po na may mahigit po sa 3 tolenada pataas ay ginagawa lang po nilang paraan kung saan po nila maitatawid yung mga galing Samar to Leyte to Samar, no, gamit po ang barge, no. Hindi pa napagdesisyonan kung saan talaga yung saktong lokasyon kung saan itatawid yung mga nasabing sasakyan, pero sa ngayon ay antay-antay lang po tayo sa kanilang update. Ayan, so kung malaman natin, susugurin natin, pupuntahan natin para may update ko rin po kayo mga idol. Ayan, okay. So sa mga tatawid naman po na nagka-cutting trip from Samar tatawid sa Leyte ay mayroon pong mga libreng sakay na ginawa po dito yung ating taga kawani ng DPWH. So may mga L3 sila dito, may mga sakyan sila na nagkakarga po ng mga passenger para makatawid po from Leyte to Samar, yung mga nagka-cutting trip, no. Ayan, so inuulit ko, kung ikaw ay galing ng Northern Samar, Eastern Samar at ikaw ay magko-commute sa bus, ay mas maigi kung may motor ka ay magmotor ka na lang para hindi maantala o hindi magkaroon ng problema sa biyahe kasi unang-una traffic, no, kasi may maximum lang yung pinapapasok dito, no, at inaantay pa po na makatawid yung sa kabilang side, tapos sa kabilang side naman, no, so vice versa, at hindi po pinagsasabay lahat-lahat kasi baka mag-collapse yon. So yun po yung napapansin natin dito sa ginagawa ng mga nagta-traffic ng DPWH. Ayun. Yon, good morning. Ayan, so dito po tayo sa kabilang side ng Leyte side, ay Samar side ng San Juanico Bridge upang tignan po yung sitwasyon dito. So sa napapansin natin dito ay marami na po yung mga nakatambay, ayan, mga stranded na mga sasakyan na patawid sana ng Tacloban from Eastern Samar, Northern Samar, sa parting bahagi ng Maynila. Siguro yung mga buses na hindi pa alam na hindi na pinapadaanan yung San Juanico Bridge. Well, batay po sa nakausap natin ay aabot daw po sa 2 years yung gagawin dito ang pagre-restore. So matagal-tagal po itong proseso. Kaya may naisip po yung ating mga kawani na magkaroon po ng libreng sakay, kaya nang napanood natin kanina na may mga libreng sakay patawid, no, yung mga bus kasi hindi na po pinapatuloy talaga. So nakita na naman si Kuya, siguro galing sila ng Tacloban. So nakita natin na lumilipat po sila ng sasakyan. Alright. So yung ginagawa kasi ng iba, parang nagka-cutting trip na lang, o yung ibang may mga produkto na dadalhin po ng Samar ay ibinababa nila sa isang maliit na sasakyan, tapos itinatawid, no, hinahakot nila yung mga kargomento nila, basta hindi lang daw po lalampas ng 3 tons ay pinapatawid, no. So yun po yung ginagawa ng ibang mga ganito. So titingnan natin yung sitwasyon dito mamaya. Ayan, so batay din po sa pagkakalam ko ay magkaroon po ng alternative na ruta sa mga sasakyan na ganito sa pagtawid ng Leyte dito po sa Amandayihan sa Pasay, no. So hindi po ito totally napag-usapan kung talagang itutuloy yung ruta na yon, pero kasi nung nakaraang, kung naalala nyo, kung taga Samar ka o taga Leyte, pinasara din po yung San Juanico Bridge at doon po sa Amandayihan, Pasay yung naging ruta, no, sa pagtawid ng mga tatawid po ng Tacloban. So sa ngayon ay pinag-uusapan pa daw po ito kung saan gagawin at kung paano po yung proseso ng pagtawid ng Leyte. So abang-abang po kayo mga idol at i-update ko po kayo kung saan po yung magiging ruta ng mga barge na tatawid po ng Leyte. Okay, so sa ngayon pupunta po tayo ng Amandayihan mamaya kasi napansin natin medyo uulan pa yata. Titingnan natin yung sitwasyon doon kung talagang doon nga ba pwedeng possible na tumawid yung mga barge. So sa ngayon ikutin muna natin area dito.
Masayang, sir, libreng sakay la, sir. Ha? Libreng sakay, Oh, Lyra. libre sakay. Sa mga matabok. Ano, matabok, matabok. Matabok. Yan sa mga tatawid, may libreng sakay. So, dito naman sa side na ito, may mga na-stranded. Tira! Lipat na pasaheros. Oh, Katbalugan! At Kotman! Lain na kita tadi. Hoy! So, traffic mga idol. Yung ano ka, yung sitwasyon dito. Ito yung way papunta po ng ano, papuntang Basay to, Basay. Basay, Basay. So, paulan pa yata. Pero ikutin muna natin sa side na ito. Ano? Dito po yung sitwasyon dito, no? So, kung magbabalak po kayo sumakay ng bus or mag-commute, kung galing ka na Eastern Samar, eh mas mabuting magmotor ka na lang o maghanap ka ng sasakyan na light po, yung hindi abot ng 3 tons para makatawid ka ng Leyte, kasi hindi na po talaga pinapatawid, oh. So maraming na stranded. Oh, Kalbayog. Ay, nakita natin lumilipat po sila ng sasakyan. Yun, so kanya-kanya silang diskarte dito kung paano sila makakatawid ng Leyte side. So meron mga libreng sakay. Yung gaya ng sabi ko, kung gusto nyo diretso yung biyahe nyo, yung travel nyo, eh maghanap na lang po kayo ng motor o light na sasakyan. Huwag na kayo mag-commute, huwag na kayo na mag-bus kasi makaka-ating trip kayo. Bahala kayo, lalo na kung may dala kayo. Alright? So yun po yung naging sitwasyon dito sa Samar site. So yun, no. So antay lang po tayo sa maging update ng DPWH kung magpatutuloy po yung ruta po ng barge at kung saan po ito. Ayan, so malalaman natin yan sa mga susunod na araw kasi maantala po yung biyahe po ng mga gaya nito, yung mga produkto na dapat itawid at yung mga galing Samar na dapat talagang mapunta po na Leyte, at yung mga Leyte na patawid po ng Samar, eh masisira po yung mga produkto, lalo na yung kung meron ditong saging ay patay, bulok yung saging. Yon. So sana ay ma-update kaagad tayo, no? Pag malaman natin yun, ay update ko rin po kayo, idol. So dito lang muna yung video natin. Sa mga sumama sa atin hanggang sa part nito ng video, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, so abangan nyo po yung update natin. Bye-bye!